Ganito yan eh. Ako, I've been a member of Congress. And I've been in touch with Saldico and company. They're my, pakumpari ko pa po yan. Alam mo, ang modus operandi ka. You cannot connect exactly the contractor to the folks. Why? Because parking yan eh. Ibawa, itong small committee, silang may tangay ng napaka daming pera, billion-billion. Para kumita sila, ipaparcel out nila yan. Mga kadamihan sa mga congressman na nakakuha dyan. 5% or ano lang. Pero the bulk goes to the bigger, the people, no? Na bigger people. The nagpamudmud. Yung may hawak ng pera. Yung whatever committee or small committee or minor committee or whatever. Pero hindi mo malilink unless there will be a thorough investigation ng DPWH. Ang nakakaalam niyan yung district engineer at regional director. Kung hindi tumbukin niya, hindi mo matitrace kung sinong congressman ang may tangay ng contractor. Kasi ang mga contractor binibili yung pangalan nila. In a certain district, halimbawa, isa doon sa mga galamay, yung malapit sa powers that be sa Congress, bibigyan niya ng certain 500 billion. Pare, hindi ko ilagay sa district ito. Ilagay ko sa ibang district. May mga contractor ako na pwedeng magpahiram ng kanilang lisensya. Lulutuin yan doon ang bidding. Kasi sabi, ayan, kay kuan yan ha, kay so-and-so yan, huwag niyong galawin yan. Ganun ang ano. Tapos may mga districts din na wala ng congressman. Eh, siyempre, sino bang big shot na pondo nung pupunduhan nila yung mga district na yan? Sinong magpipili ng kontraktor? Yung may tangay ng pondo. So, doon ang ano. Kaya kung seryoso si Marcos Jr. or Macoy Jr., whatever his name is, he should go to the bottom. Pero anong ginawa ni Terry doon? Pinasalita, briefing lang daw, pinasalita si Bunuan. Ano sabi ni Bunuan? Wala eh, walang ganong ano, walang ganito. Eh syempre, pero if yung Truth Commission will investigate thoroughly each district, ang Pijan district eh, kasi doon ang project. Either region or district. Kasi kung malaki-laki, region ang bidding. O, maliit district. Pero may mga congressman na malalakas na yung 500 million pwedeng i-bidding sa district. Wow. Oh, ganun ang proseso dyan. So, mayroon yung tinatawag nilang parking. Halimbawa, congressman ito, sabihin mo nga sa district engineer mo, gumawa siya ng listahan ng flood control. Tapos, itong listahan niya, bibigay doon sa small committee, pupundingan yan. Pero kami ang may tangay doon sa project. Ikaw, 5% pa lang. Okay. Kasi nagpagamit ka lang ng district mo na doon, ibabagsak yung pera. So ito na mga kababayan, no? Talaga namang siniwalat na ngayon ni dating Congressman Jing Jacinto Paras itong mga kalakaran dito mga kababayan patungkol dito sa mga congressman na maglagay ng project mga kababayan at sinasabi ni Congressman Paras yung parking na tinatawag at hindi daw po ito basta-basta matukoy, no? Kung sinong congressman ang nagpundo kung hindi maganda or hindi talaga thorough yung investigation
at dapat doon mismo sa district engineer o kaya doon sa regional director doon tumbukin mga kababayan no, yung investigation. Kasi kung hindi bababa doon sa district engineer o kaya sa regional director ng DPWH ay hindi daw malalaman kung kaninong congressman iyon mga kababayan, pati itong mga singit-singit nila ng pondo no, itong lagay-lagay na sinasabi ni Congressman Paras na pupunduhan kahit hindi niya pala distrito yung isang lugar at kung gusto niyang maglagay ng project doon mga kababayan ay kayang-kaya palang mangyari or pwedeng-pwede palang mangyari ito. Kakausapin lang nila yung mga kasamaang congressman mga kababayan at yun na. Mayroong mga 5% na silang kickback mga kababayan. So grabe pala itong kalakaran no, ng mga ganitong klaseng mga politiko. Ayan, so wala nang lusot dahil yung nagsalita mismo ay galing doon mga kababayan sa Congress at ito pala yung mga pasikot-sikot, ito pala yung mga ginagawa nila sa paggawa ng proyekto para sila kumita. At itong mga kontraktor mga kababayan ay hanggang dikit dito po sa kay congressman itong mga kontraktor. Ayan, grabe mga kababayan. Ganito pala sila kumita at hindi basta-basta itong ma-trace agad kung sino itong congressman na nagpundo kung hindi talaga malalim yung kanilang investigation. So dapat itong si Pangulong Marcos ay talagang masinsin yung kanyang investigation dito mga kababayan. Talagang puntahan niya na itong mga district engineer. Doon na sila magkalkal no, ng mga ebidensya at talagang pilitin na umamin itong mga district engineer ng DPWH at ng regional director mga kababayan ng DPWH kasi doon pala naganap itong mga kabalaghan no, na mga corruption dito sa mga proyektong ito at kita naman natin doon sa inspeksyon no, ni Governor Dolor doon sa Occidental Mindoro na talagang walang bakal halos yung proyekto doon mga kababayan sa mga flood control, kaya isang baha lang ay wala na, wasak na yung mga flood control mga kababayan at hindi po yan biro yung gastos dyan mga kababayan na talagang milyones no, kung hindi bilyones ang gastos dyan sa mga flood control na yan, pero sa isang iglap lang ay wipe out na agad dahil walang mga bakal. Grabe itong mga kurakot na mga congressman mga kababayan no? Kung saan-saan pa kasi napunta itong pera, ang dami pang pinagdaan ng bulsa, kaya yun tuloy yung proyekto ay substandard, wala nang mga bakal, puro graba. May kunting semento lang mga kababayan, yun masaklap no, kunting semento, maraming graba, walang bakal. So yun talaga grabe itong mga kurakot na mga politiko natin dito sa Pilipinas. Kung tutuusin, hindi naman talaga yung trabaho ng mga congressman no, o kaya ng mga senador, itong mga infrastructure project. Yung trabaho lang naman nila is gagawa ng batas mga kababayan, at yun nga lang yung masaklap kasi sila yung gagawa ng batas para sa budget ng Pilipinas sa kada taon. Binigyan pa kasi sila ng kapangyarihan no, na maggawa ng mga project na yan. Dapat hindi na nila hawak yan. Kung ano lang yung trabaho nila, gagawa lang ng batas sana. Hindi na nila sana pakialaman yung mga proyekto sa bawat lugar dito sa Pilipinas no, yung mga distrito na sinasabi nilang hawak nila, ay sana hindi na sila yung may kapangyarihan dyan na mag-propose ng mga project or mag-implement ng mga project no. Dapat wala na silang sanang connection dyan dahil yung batas nila na gagawin lang is yun lang, ipasa lang nila yung budget ng Pilipinas sa kada taon. Yun lang yung yun lang yung time na hawak nila yung budget. Pero after that, wala na sana silang kinalaman doon. Pero yung system kasi dito sa Pilipinas, talamak na talagang ganitong senaryo, no? Parang nakasanayan na kasi na ganito yung setup, yung sistema, mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, nilamon na talaga sila ng sistema na kahit maganda pa yung kalsada, binabakbak na para maka-kickback na sila mga kababayan. So ganun kalala itong ating politika dito sa Pilipinas na talagang ang daming kurakot mga kababayan. Doon meron pa namang mangilan-ngilan sigurong natirang maayos na politiko,
Pero nasisira sila dito talaga sa isang congressman lang, sabihin natin na may isang bulok na congressman, damay na lahat mga kababayan. Talagang sira-sira yung pangalan nila. Kaya binabansagan tuloy silang buaya mga kababayan dahil dito sa mga kabalastugan na ito. So ano pong opinion dito mga kababayan sa mga isiniwalat ni former congressman na Jing Jacinto Paras dito sa mga kalakaran na mga congressman para kumita no dito sa mga proyektong ito ng mga congressman. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.